DSAU community. Ako po si Edwin Santos at ito ang Code Red Campus. At para sa ating segment for today na Safe Zone, talakayan sa Campus Disaster Preparedness, ang programang nagbibigay boses sa mga usaping mahalaga sa ating campus. Ngayong episode, tatalakayin natin ang isang napakahalagang tanong. Handa na ba talaga tayo sa oras ng sakuna? Sa isang universidad na puno ng estudyante, guro at kawani, mahalagang alam natin kung ano ang gagawin kapag may lindol, sunog o pagbaha. Kaya samahan niyo kami sa talakayan sa Campus Disaster Preparedness. Sa ating Campus Alert, balikan natin ng ilang paalala. Regular na nagsasagawa ang universidad ng earthquake drills. May mga itinalagang evacuation areas sa bawat building. Ang bawat estudyante ay hinihikayat na maging alerto at handa. Tandaan, ang kaalaman ay kaligtasan bukas. Upang mas maunawaan ang kahalagahan ng disaster preparedness sa loob ng ating universidad, makakasama natin ngayon ang isang resource person na may sapat na kaalaman sa usapin ito. Makakasama natin through phone touch interview ang Director ng General Services, Security and Transportation Unit ng Bulacan State Agricultural University, na siya ding head ng disaster response ng ating universidad, si Dr. Robert A. Kapalan. Morning po, Doc Obet. Kumusta po kayo? Ay, magandang umaga din, Pres Edwin. Mabuti. Thank you, sir. May ilang katanungan lang po kami tungkol sa disaster preparedness. Bakit po mahalaga ang disaster preparedness sa isang universidad? Okay, sa una mong katanungan, napakalaking mahalaga na ang bawat university ay prepared sa tinatawag nating sakuna, sapagkat ito ay ang unang hakbang para makaiwas tayo dun sa tinatawag nating casualty. At naniniwala ako na pananagutan ng university ang lahat ng kanyang mga estudyante, manggagawa, at higit sa lahat, ang lahat ng nasasakupan. Thank you, sir. Totoo nga pong napakahalaga na tayo ay prepared dahil sabi niyo nga po ay upang makaiwas tayo sa mga casualties. Nakakatuwa din pong marinig na inaako natin ang responsibilidad na ang lahat ng nasa ating campus ay pananagutan ng ating universidad. Ngayon sa ikalawang tanong po natin ay gaano po kahalaga ang regular earthquake at evacuation drills sa ating campus? Okay, mahalaga at dapat natin itong isinasagawa by semester para makita natin na maging aware at maging handa ang lahat ng part ng tinatawag nating university. Sapagkat naniniwala ako na ang handa o ang taong handa ay makakaiwas sa mga sakuna. At ito ay isang paraan para makita ng bawat isa na namumuno sa ating university o maging sa student leadership na magkaroon sila ng concern. Hindi lamang dahil ito ay part ng requirements, kung hindi ito ay part ng pagiging isang makataong bahagi o pakikiisa. Naku, ulitin nga natin, ang taong handa ay makakaiwas sa sakuna. Tandaan natin yan ha. Sa uling tanong, sir, ano ang papel ng university administration at student leaders sa oras ng sakuna? Okay, napakalaki ng ginagampanan ng mga student leaders and then as well as the administration. Sapagkat kumbaga sa pamilya, sila yung tatay o tatay yung may pananagutan sa bawat nasasakupan nila. Upang ito ay maisagawa, dapat merong komunikasyon o koordinasyon ang Office of the President at ang Office of the Student Leader para makita natin na lahat ng bagay, maging ito man ay sakuna, maging ito man ay pang-akademiko, pang-sports, dapat laging prepare at makita na sila yung leader para mag-lead at sila yung leader para manguna at makaiwas sa tinatawag nating mga sakuna, hindi lamang sa university kundi maging sa pamayanan. Salamat sir sa mga ibinahagi ninyong insight sa amin. I think naliwanagan ng lahat kung ano nga ba ang kahalagahan ng disaster preparedness at kung ano ang papel na ginagampanan ng bawat isa.
Siguro pang huling mensahe niyo na lang sir sa ating mga estudyante at sa ating faculty and staff. Okay, ang pangunahing mensahe ko ay sa mga ganitong gawain, kailangan tayo ay nakikiisa. Sapagkat naniniwala ako na ang bawat isa ay dapat maging Boy Scout or Girl Scout sa sarili nilang kaparaanan. Kung ikaw man ay part ng administration, mas mahigit na yung concern o 100% concern sa iyong mga nasasakupan. Kung ikaw naman ay membro o parte ng isang university, makita sa iyo na sa bawat proyekto, tayo ay makilahok o makiisa. Yun lamang at maraming salamat. Thank you po Doc Obet sa pakikibahagi sa ating programa. Maraming salamat po. Para sa isa na namang practical tips segment, para sa ating Ready Ka Ba? Campus Tips segment, narito ang 4 na mabilis na paalala para sa bawat estudyante. Alamin ang kailangan gawin kapag may emergency. Manatiling kalmado at i-assess ang sitwasyon. Unahin ang iyong kaligtasan at kaligtasan ng mga nasa paligid mo. I-check kung may mga injuries at sumunod sa utos ng paglikas kung kinakailangan. Simple man pero ligtas ang may alam. Oras na para sa ating cool segment, Myth or Fact? Campus Disaster Edition. Myth or Fact? Mas ligtas manatili sa loob ng classroom kapag may lindol. Myth! Dapat na mag-drop, cover and hold at lumikas lamang kapag ligtas na. Myth or fact? Ang drills ay practice lang at hindi seryoso. Myth! Ang drills ay paghahanda sa totoong sakuna. Myth or fact? Kahit walang go bag, okay lang basta mabilis tumakbo. Myth! Mahalaga ang emergency kit para sa ating kaligtasan. Para ulit sa ating Ready Ka Ba? Campus Tips segment, maging alerto, alamin ang alert levels. Ano nga ba ang alert levels na pinatutupad sa ating universidad? Level 1. Kapag nag-lag ka ng level 1, dapat maghanda at basahin ang iyong disaster kit. Level 2. Kapag itinaas na ang alert level sa level 2, magmasid sa paligid at isecure na ang mga gamit kung sakaling kailanganing lumikas. Level 3. Kung itinaas na sa level 3 ang alerto, kinakailangan ng lumikas at sundin ang mga panuntunan sa tamang paglikas. Sa panahon ng emergency, tandaan ang mga emergency numbers sa inyong lugar. Magandang araw! Narito ang maikling balita para sa ating community and campus alert. Habang patuloy na nararanasan ng bansa ang malakas na bagyo, lindol at iba pang sakuna dulot ng climate change, muling binibigyang diin ng mga eksperto ang kahalagahan ng community risk and disaster preparedness. Lalo na sa mga pamantasan kung saan libu-libong estudyante, guro at kawani ang araw-araw na naroroon. Ang Bulacan State Agricultural University ay matatagpuan sa isang rehiyong hindi ligtas sa banta ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Ayon sa mga pag-aaral, ang Central Luzon ay kabilang sa mga lugar na madalas ang nakararanas ng lindol, habang ang Pilipinas naman ay tinatamaan ng mahigit 18 bagyo kada taon. Dahil dito, mahalagang maging handa ang mga institusyong pang-edukasyon upang maprotektahan ang buhay, kaligtasan at kapakanan ng kanilang komunidad. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng kahandaan sa sakuna, nagsagawa ang Bulacan State Agricultural University ng isang university-wide earthquake drill noong Oktubre 24, 2025. Aktibong lumahok sa nasabing drill ang mga estudyante, faculty at non-teaching staff, na sumunod sa itinakdang safety protocols, evacuation routes, at emergency procedures ng universidad. Ang aktibidad ay dinaluhan at minonitor ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, gayon din ng Bureau of Fire Protection o BFP.
upang matiyak na ang mga hakbang na isinasagawa ay naaayon sa pambansang pamantayan sa disaster response. Layunin ng nasabing earthquake drill na masanay ang buong campus community sa tamang kilos at koordinasyon sa oras ng sakuna. Maiwasan ang panik at matiyak na alam ng bawat isa ang kanilang gagawin sa aktwal na lindol. Mahalaga rin ang ganitong mga aktibidad upang matukoy ang mga posibleng kakulangan sa kasulukuyang disaster preparedness plan ng universidad. Matapos ang isinagawang drill, nagsagawa rin ng evaluation ng Bulacan State Agricultural University, katuwang ang MPRRMO at BFP, sinuri sa evaluation ng kabuuang takbo ng drill, kabilang ang bilis ng evacuation, pagsunod sa safety protocols, daloy ng komunikasyon, at ang antas ng kahandaan ng mga kalahok. Layunin ng pagsusulit ito na matukoy ang mga bahagi ng maayos na naisakatuparan, gayon din ang mga aspeto na nangangailangan ng pagpapabuti tulad ng crowd management, communication systems, at availability ng emergency equipment. Ayon sa mga disaster response officials, ang evaluation pagkatapos ng drills ay kasing halaga ng mismong pagsasanay. Dito nagiging malinaw kung epektibo ba ang mga plano at kung paano pa ito magpapalakas upang maging mas handa ang komunidad sa actual na emergency. Ang resulta ng evaluation ay gagamitin bilang batayan sa pag-update at pagpapahusay ng campus risk and disaster preparedness plan ng universidad. Bukod sa pagsasagawa ng drills, ay patuloy ding inihikayat ang bawat miyembro ng PSAU community na maging personal na handa sa sakuna. Kabilang dito ang pag-alam sa mga evacuation routes ng kanilang mga gusali, pakikinig lamang sa opisyal na anunsyo ng universidad, at paghahanda ng sariling emergency go bag na naglalaman ng mahalagang gamit. Sa huli, paalala ng mga eksperto, ang kahandaan ay hindi lamang responsibilidad ng administrasyon o ng disaster response teams. Ito ay pananagutan ng bawat isa. Sa pamamagitan ng patuloy na edukasyon, regular na drills, maayos na evacuation, at aktibong partisipasyon ng buong komunidad, mas nagiging ligtas at matatag ang isang pamantasan sa harap ng anumang sakuna. Ito ang Community and Campus Alert para sa isang ligtas, handa at responsableng PSAU community. Inaanyayahan natin ang lahat na aktibong makilahok sa campus disaster drills at safety orientations. Tandaan, ang kaligtasan ay hindi lang responsibilidad ng ating administrasyon, ito ay responsibilidad ng lahat. Muli, ako si Edwin Santos at ito ang Safe Zone, talakayan sa Campus Disaster Preparedness. Sa susunod na sakuna, huwag hayaang takot ang manguna. Hanggang sa susunod na talakayan, handa ka ba? Handa na tayo!